Sa wakas, ito ang unang pagkakataon na ako ang nanguna sa harap ng campus beauty kong katabi. Medyo nasiyahan ako sa pakiramdam ng tagumpay. Pero nang marinig ni Sukingyan ang mga sinabi ko, para itong maliit na pang-aasar sa kanya. Ang kanyang malawilo na kilay ay tumaas. Sa nakaraang buhay, isa siyang mailap at malakas na babaeng si bilyonaryo, nagpalista ng kumpanya sa stock market, kaya bumalik na rin ang kanyang hindi nagpapatalong ugali. Bata, nakikipagkumpetensya ka sa akin. Halika. Mabilis na bumalik sa pagiging malamig ang kanyang ekspresyon, walang pakialam, walang opinyon, bahagyang tumango. CJ, napakadali lang nitong dalawang exam paper. Pagkasabi niyon, kumuha ulit si Sukingyan ng isa pang exam paper mula sa kanyang English notebook. Tinapalan niya ng tape ang mga sagot sa fill-in-the-blanks na nagawa na niya, saka ibinigay sa akin. Kasabay nito, tumingin siya sa akin, kalmado pa rin ang tono, gawin mo naman ito. Nagkatitigan kami ng campus beauty kong katabi, nagtagpo ang aming mga mata sa ere. Ewan ko ba, parang may mga kislap ng pagpapagalingan. Bahagya akong kumunot noo, tapos ay ngumiti ng kampante. Walang problema. Kaya ayun. Muli akong nagsimulang magsulat ng mabilis, sinagutan agad ang test. Sa pagkakataong ito, napakataas din ng aking husay, pagkatapos lang ulit ng maikling 1-0 minuto. Nang matapos ang test, dahan-dahan kong ibinalik ang ikatlong exam paper sa campus beauty kong katabi. Ang bilis mo naman, baka pagsisihan mo iyan kapag hindi mo chinek ng mabuti. Nagpanggap si Sukingyan na kalmadong nagkomento, pero sa totoo lang, mabilis niyang kinuha ang papel, bahagyang huminga ng malalim, tinanggal ang tape sa mga sagot, at nagsimulang mag-check. Napakabilis ng pag-check. Hindi nagtagal. Nakumpirma na. Biglang napasinghap si Sukingyan, mas lalong lumalim ang pagkagulat sa kanyang mga mata. Paanong? Lahat tama na naman. Kung minsan lang, masasabing swerte, o nagawa na niya dati ang exam na ito. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na maipapaliwanag ng mga dahilang iyon. Dahil ang ikatlong exam paper na ibinigay sa akin ni Sukingyan ay hindi galing sa homework na binigay ng mga guro, kundi isang English exam para sa mga honor student na siya mismo ang humanap para lang sanain at pataasin ang sarili niyang antas. Ang fill-in-the-blank section sa honor student exam na ito, ang hirap ay malayong-malayo sa karaniwang mock exam ng eskwelahan, at saka puro mahahaba at mahihirap na pangungusap, ang pag-intindi pa lang sa kahulugan ng teksto ay napakahirap na. Kahit sa level ni Sukingyan bilang isang academic ace. Kapag nahaharap sa mga tuso, nakatago, at mapanlin lang na patibong sa fill-in-the-blank section na ito, hindi rin niya maiiwasang mahulog sa ilang patibong. 15 tanong. Si Sukingyan mismo ay nagkamali ng 3. Kung ibang mga kaklase, yung mga karaniwang nakakakuha ng 120 o kahit 130 puntos sa English sa monthly o semestral exams, ang fill-in-the-blank sa honor student exam na ito ay maaaring magkamali sila ng 5 hanggang 6 na tanong o higit pa. Ang resulta, pagdating sa isang iyon, mga 10 minuto lang ulit at nagawa niyang perpekto, walang ni isang mali. Sa pagkakataong ito, hindi napigilan ni Sukingyan na muling tingnan ang kanyang munting kaibigan, ang kanyang mga mata ay puno ng lubos na pagkagulat at hindi makapaniwala. Ang munting Sukingyan sa kanyang puso ay nakanganga na parang cute na letrang O. Ito ba yung munting kaibigan na kilala niya? Yung taong madalas magreklamo sa diary na sobrang dami at hirap ng English fill-in-the-blanks, yung tanga na yun? Paano siya nagbago ng ganito? Bigla na lang naging English expert na pang-honor student level. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ng campus beauty kong katabi sa mga sandaling ito. Matapos kong sagutan ang 3 exam paper, nakaramdam lang ako ng sigla at ginhawa sa buong katawan. Honor student exam. Wala lang yan. Ilang taon ko nang hindi nahawakan ang ganitong klaseng high school exam, pero ang naman ng galing ko ay sobrang sanay na halos nakatanim na sa subconscious ko at hindi pa nawawala. Hindi ko rin alam na lahat ng isinulat ko sa diary mula high school hanggang ngayon ay nabasa na pala ng buo ng campus beauty kong katabi. Pero kahit pa nabasa niya ang lahat ng diary ko, imposibleng malaman ng campus beauty kong katabi na ang isang yun, matapos bumagsak sa college entrance exam, pilit lang nakapasa sa isang pampublikong unibersidad, ang mga magulang niya sa bahay ay gumastos ng higit sa kalahati ng kanilang ipon. Hirap na hirap para lang mapag-aral siya sa isang ordinaryong kolehiyo.
At nang makita ko ang mga dumadaming puting buhok sa ulo ng aking mga magulang, lubos akong nakonsensya at sinisi ang sarili, doon lang ako tuluyang nagising sa katotohanan. Pagdating sa kolehiyo, lalo pa akong naging masipag at determinado. Araw at gabi walang tigil sa pag-aaral. Habang nag-aaral, nag-part-time din ako bilang tutor para kumita ng panggastos. Kahit pagkatapos niyang makagraduate sa kolehiyo, ang una niyang trabaho na tumagal ng 3 taon ay sa isang sikat na tutorial center sa kanilang lugar, kung saan naging isa siyang guro. Dalubhasa siya sa pagtuturo ng mga asignatura sa mga estudyante ng center, at sa loob lang ng 1 taon, naging pinakamahusay at pinaka-versatile na empleyado siya ng center. At ang pangunahing itinuturo niya ay mga high school subjects. Kaya naman, lahat ay malinaw na. Ito ang matibay kong sandalan. 3 taong pagtatrabaho sa tutorial center. Bilang guro mismo, hindi ko na mabilang kung ilang high school exam papers ang nasagutan ko. At hindi ko na rin mabilang kung ilang uri ng problema ang na-analyze at naipaliwanag ko sa mga estudyante mula sa iba't ibang anggulo. Ang dami ng fundamental knowledge ko, nakakatakot. Ngayong muli akong nabuhay at bumalik sa high school, at muling humaharap sa hamon ng mga asignaturang ito. Para lang muling makipagkita sa mga dating kaibigan. Masasabi pa ngang, isang dominanteng pagpapakitang gilas na may kasamang kumpiyansa. Tapos na ang English. Sunod naman ang literatura, math, politika, kasaysayan at heograpiya. Lahat ng klasikong tula, mga sikat na akda na kailangang kabisaduhin sa high school, kaya kong bigkasin ng tuloy-tuloy, walang mintis, at diretsyo na parang hindi nabubulol ang dila ko. Sa math, medyo mas nakakapagod, pero yung mga pinakamahihirap na tanong, yung mga panghuli sa midterm exams ng ibang eskwelahan, kaya ko ring sagutan ng basic, makakakuha ako ng kahit 80% ng puntos pataas. Ang kombinasyon ng literatura, kasaysayan, at heograpiya ay muli kong nadaanan ng maayos, madali kong na-analyze at nasagutan ang mga tanong. Minsan pa nga, habang kinukumpara ni Sukingyan sa answer key, biglang nagningning ang kanyang mga mata, at may bihira siyang sigla sa boses. Mali ang sagot dito. 1 segundo lang, sinulyapan ko lang ang sagot, tapos kaswal kong sinabi, mali ang answer key. Si Sukingyan mismo, tiningnan niyang mabuti ulit. Nalaman niyang mali nga talaga ang answer key. Kaya ayun, isang bundok ng mga reviewer at exam papers ang nakatambak sa harap ng desk ko. Perpektong napasa ang test, komportable akong sumandal sa upuan, nagdi-4 pa, mukhang kampante at relax. Napakadali. Tapos na ang trabaho. Dala ang 3 taong karanasan bilang isang mahusay at versatile na tutor sa nakaraang buhay, kasama ang di mabilang na karanasan at kaalamang nakuha mula sa pagsasagot ng libu-libong exam. Sa pagharap sa mga high school exam ngayon, para akong isang supreme master na natutunan ang dugu Jujian mula sa wuxia novel ni Jin Yong. Isang espada, kayang talunin ang lahat ng teknik. Ang pagsagot ay magaan at komportable, parang chef na naghihiwa ng baka, tuloy-tuloy na parang umaagos na tubig at lumulutang na ulap. Siyempre, medyo matagal na rin, may ilang kaalaman noon na nakalimutan ko na. Pero bigyan lang ako ng sapat na oras para mag-review. Ang mayabang na pangako ko kay Guro Liu Chan na kalbo noong class meeting, natataas ng 200 puntos sa ikalawang mock exam, siguradong hindi iyon biro. Tumingala ako sa campus beauty kong katabi na bihirang matulala at magmukhang litong-lito. Tinaasan ko siya ng kilay. Naniniwala ka na ba ngayon? Si Linran sa isip-isip niya ay nagmamayabang na, nakapamaywang, tuwang-tuwa na tumingala sa langit at humalakhak ng 3 beses. Buong araw siyang pinaikot at dinodomina ng munting campus beauty. Sa wakas, nabawi rin niya ang kanyang dangal. Hay, sarap! Sa wakas ay nahimasmasan si Sukingyan. Pinilit niyang ibalik ang kanyang malamig na ekspresyon, bahagyang tumango, dese. Hindi rin masama. Tapos hindi niya napigilang tingnan ako mula ulo hanggang paa, hindi maitago ang pagdududa sa kanyang puso. Paano ka biglang gumaling ng ganyan sa pag-aaral? Para sa tanong na ito, handa na ako. Kanina habang nagsasagot ng exam, pinag-isipan ko na ito ng mabuti, ngayon ay sinabi ko ng dire-diretso, hindi nagbago ang ekspresyon, nagsinungaling, hindi naman biglaan. Sa totoo lang, nitong mga nakaraang araw, palihim akong nagsisikap maghabol at mag-review. Hinihintay ko lang itong ikalawang mock exam para gulatin ang lahat. Medyo pilit pakinggan. Pero mas kapani-paniwala pa rin kaysa sabihin ko sa campus beauty kong katabi na isa akong reincarnated.
Kahit pasabihin ko ang totoo. Imposibleng maniwala siya. Nang marinig ito ni Sukingyan, kalahating naniniwala, kalahating nagdududa, ang maganda niyang mga mata ay hindi mapigilang suriin ako mula ulo hanggang paa, palaging may pakiramdam na may kakaiba pa rin. Palihim na nagsisikap, naghahabol sa pag-aaral? Kung totoo ngang may ganoon, paanong hindi niya malalaman, siya na nabasa ng buo ang diary ko? Kailangan ba itong ilihim ng husto na kahit sa diary ay hindi binanggit? Pero pagkatapos mag-isip, tinanggap pa rin ni Sukingyan ang paliwanag na ito. Tutal. Ito lang naman ang tanging lohikal na paliwanag. Kung hindi, ano pa bang ibang dahilan? Imposibleng ang munting kaibigan niyang ito ay muling nabuhay rin. Mabilis na umandar ang kanyang utak, sa isang iglap ay nakaisip na ng paraan si Sukingyan. Nagningning ang kanyang mga mata, ayon. Sa huling self-study period sa gabi, basta ko lang binubuklat ang history textbook ko, ginagamit ang itim na ballpen para salungguhitan ang mahahalagang tala. Bigla. May banayad na mabangong amoy na tahimik na lumapit mula sa tabi ko. Paglingon ko, nakita ko ang campus beauty kong katabi na hindi ko alam kung kailan pa lumapit. Malamig pa rin ang ekspresyon, kalmado rin ang tono, walang gana. Busy ka ba? Kung libre ka, tulungan mo naman ako sa tanong na ito. Habang nagsasalita, itinulak ng campus beauty kong katabi ang isang English exam paper, itinuro ang isang reading comprehension passage. Hindi ko masyadong alam kung paano ito sagutan. Dahan-dahang lumitaw ang isang tandang pananong sa ulo ko. Ano raw? Muntik ko nang isipin na may problema sa pandinig ko. Ang campus beauty kong katabi, ang top isa sa klase, top 3 sa buong batch, magtatanong sa akin ng assignment. Kahit na ipinakita ko na kanina ang galing ko mula sa nakaraang buhay. Pero sa level ng campus beauty kong katabi, hindi niya kailanman kinailangang magtanong sa akin. Anong klaseng tanong ang makakapagpahirap sa campus beauty kong katabi? Tiningnan ko ang reading comprehension sa exam paper. Mas dumami pa ang tandang pananong sa ulo ko. Hindi naman mahirap to ah. Isang ordinaryong reading comprehension lang, sa klase namin, mga 20 tao, kung hindi man, kahit 10 tao kayang sagutan to. Medyo nagduda akong tumingin sa campus beauty kong katabi, hindi mo alam to. Ang campus beauty kong katabi, malamig ang mukha, kalmado, hindi nagbago ang ekspresyon, hindi ko alam. Lalo akong naguluhan, baka nagkamali ako ng tingin, na underestimate ko itong reading comprehension, may patibong ba dito na hindi ko nakikita? Hindi ako naniniwala sa masamang espiritu. Nagmamadali akong yumuko, maingat na tiningnan ulit. At si Sukingyan na nakaupo sa tabi ko, pinagmamasdan ang seryoso, nakatutok, at malalim na pag-iisip ng binata. Ang munting Sukingyan sa kanyang puso ay ngiting-ngiti na, kung hindi lalapit ang bundok sa akin. Ako ang lalapit sa bundok. Kung hindi niya maturuan ang munting kaibigan, hahayaan niyang siya ang turuan nito. Ang galing mo, Sukingyan. Ikaw nga talaga. Ang orihinal kong intensyon ay ayokong magdagdag pa ng gulo sa campus beauty kong katabi. Sino ba namang mag-aakala? Pagkatapos kong ipakita ang tunay kong kakayahan, ang gulo ay lumipat sa akin. Linran, hindi ko alam tong tanong na to. Libre ka ba? Tulungan mo naman ako sa essay question na to sa history. Homonym ba to? Nakalimutan ko na. Bakit si ang sagot sa multiple choice na to? Ang tumulong sa pagtuturo, pagsagot sa mga tanong, ayos lang sana. Pero sa prosesong iyon, habang matyaga at maingat kong ina-analyze at ipinapaliwanag sa campus beauty kong katabi. Palagi kong nararamdaman na ewan ko ba, ang atensyon niya ay parang wala sa exam paper. Paminsan-minsan, malabo kong nararamdaman na parang may magagandang matang nakatitig sa akin, paikot-ikot sa mukha ko ng may interes. Tuwing bigla akong titingala para tingnan siya. Palagi namang wala akong nahuhuli, ang campus beauty kong katabi ay malamig ang mukha, parang nakatutok sa exam paper, mula simula hanggang dulo ay hindi nagagambala. At kapag nagpatuloy ako sa pagpapaliwanag, ang pakiramdam na tinitingnan ng palihim ay agad na bumabalik. Bigla na namang tumingala. Wala na namang nahuli. Sa halip, ang campus beauty kong katabi ang tumingala sa akin, ang malamig niyang mukha ay maihalong inosenteng pagtatanong. Bakit? Hindi ka na magpapaliwanag? Ako, wala. Ang kakaiba at mahirap ipaliwanag na sitwasyon ay nagpatuloy. Ngayong gabi, ang campus beauty kong katabi ay parang puno ng matinding kuryosidad at uhaw sa kaalaman, sunod-sunod na tanong at exam paper ang walang tigil niyang ibinibigay. Linran, tingnan mo to.
At saka ito pa. Ito. Nang ang campus beauty kong katabi ngayong gabi ay sa ika-11 pagkakataon na nagtanong ng mapagkumbaba, hindi na nakatiis ang isang iyon, itinuro ang itaas na bahagi ng exam paper. Dito nilalagay ang exam admission number. Pati ba naman kung paano isulat ang admission number itatanong mo pa? Nagkamali ng tingin. Si Campus Beauty Sue ay walang karya-reaksyon, binaliktad ang exam paper sa kabilang pahina, itinuro ang ibang tanong, sige, tingnan mo tong tanong na to, ako. Sumimangot ako habang tinitingnan ang Campus Beauty kong katabi. Ang huli naman ay kampante pa rin ang itsura, parang walang nahahalatang anumang bakas. Sumuko na ako. Walang magawa kundi kunin ang ballpen, handa nang magsulat sa exam paper para magpaliwanag sa Campus Beauty kong katabi. Sakto nang iabot ko ang kamay para kunin ang ballpen sa mesa, kasabay namang iniabot din ni Sukingyan ang kanyang kamay para kunin ang ballpen, na parang gusto niyang ibigay ito sa akin. Aksidenteng nagdikit ang aming mga daliri. Pagkatapos, siguro dahil sa inertsya na hindi pa humihinto, ang kamay ni Campus Beauty Sue, sa isang tumpak at hindi inaasahang paraan, ay mahigpit na hinawakan ang daliri ko. Natigilan ang paligid. Ang malamig at malambot na pakiramdam ay dumaloy mula sa dulo ng aking daliri. Tumingala ako, puno ng pagtataka ang mukha habang tinitingnan ang Campus Beauty kong katabi. Ang huli ay kalmado pa rin at natural ang itsura, nahawakan ko ng mali. Gusto ko sanang ibigay sa iyo ang ballpen. Yumuko ako at tiningnan ang daliri kong hawak pa rin niya. Kung gayon, pwede mo na kayang bitawan ngayon. Tumango si Campus Beauty Sue, CJ. Pagkatapos ay malamig at kalmado niyang binitawan ang kamay ko. Ang munting Sukingyan sa kanyang puso ay hindi na mapigilan ang pagtawa. Sukingyan, bakit ba ang clumsy mo? Sa susunod ulit. Sa huli, buong self-study period. Halos lahat ng oras ko ay ginugol ko sa pagtuturo at pagsagot sa mga tanong ng Campus Beauty kong katabi. Hirap na hirap bago tumunog ang bell para sa uwian. Ang isang yun ay pawis na pawis, nakahinga ng maluwag, ang pagtuturo sa Campus Beauty kong katabi, pakiramdam ko mas nakakapagod pa kaysa sa pagsagot ng 10 exam paper. Nakikita kong ang Campus Beauty kong katabi sa tabi ko, ay parang hindi pa kontento. Lumingon at kumuha ng isa pang set ng exam paper na akmang ibibigay sa akin. Nga pala, ito pa. Agad akong parang may spring sa puwet, tumayo. Uwian na. Uwi na, uwi na. Isang segundo lang. Ang isang yun ay halos nagpakita ng hindi pa nagagawang bilis ng pagkilos. Sa isang iglap ay niligpit na ang mga libro at assignment sa bag, isinukbit ang strap, inihagis ang bag sa likod. At kasabay nito ay itinaas ang upuan sa ilalim niya papunta sa desk. Lahat ng kilos ay tuloy-tuloy at walang mintis na parang umaagos na tubig at lumulutang na ulap. Natigilan si Sukingyan. Napansin niyang nakauniforme na ako ng bag sa isang balikat at parang bala na tumakbo palabas ng likurang pinto ng classroom. Nang makita ang ganong pagtakas ng isang iyon, halos matawa na siya. Tanga, bakit ang bilis tumakbo? Hindi ko naman siya kakainin. At habang mabilis ding nagliligpit ng bag si Sukingyan, handa nang sumunod para hanapin ako. Bigla siyang tinawag ng isang tao mula sa likuran. Sukingyan, sandali lang. Walang kamalay-malay na huminto si Sukingyan, lumingon. Nakita lang si Zuhua, ang English representative ng klase, na mabilis na lumalapit. Siya rin yung lalaking estudyante na sinamantala ang pagkakataon para tuyain at insultuhin ako ng husto noong pinapangaralan ako ni Guro Liu Chan sa class meeting kaninang hapon. Bahagyang kumunot ang noo ni Sukingyan, naisip na dahil sa kaunting pagkaantala ay baka hindi niya ako maabutan, hindi masyadong maganda ang kanyang muod, bumalik din sa pagiging malamig ang kanyang ekspresyon, anong kailangan mo? At nang makita si Campus Beauty Sue na talagang huminto para hintayin siya. Agad na nagpakita ng tuwa si Zuhua, nagmamadaling sumeryoso, taimtim ang mukha, gusto kitang payuhan. Kahit na inutusan ka ng advisor na tulungan si Linran sa kanyang mga assignment. Pero ang klaseng estudyanteng tulad ni Linran, kahit gaano karaming oras ang sayangin mo sa kanya, walang silbi, masyado kang mapapagod at maaapektuhan lang ang sarili mong paghahanda para sa college entrance exam sa tingin ko. Mas mabuti pang huwag mo na siyang pansinin. Isang pahayag na sa tingin niya ay napakasinsero at maalalahanin, sa huli ay idinagdag pa ni Zuhua. Kung nahihirapan kang tumanggi kay guro advisor, pwede kitang tulungang magpaliwanag. Pagkasabi noon, mas lalo pang naramdaman ni Zuhua na ang kanyang ginawa ay napaka-gentlemanly at tama,
hindi na niya mapigilan ang kaunting pagmamayabang at kasiyahan sa sarili. Pero hindi niya inaasahan, pagkatapos marinig ang mga sinabi ni Zuhua, kumunot ang noo ni Sukingyan at mas lalo pang naging malamig ang kanyang ekspresyon. Close ba tayo? Ha? Nang marinig ito ni Zuhua, bigla siyang natigilan, medyo hindi alam ang gagawin dahil sa biglaang tanong, ako. Tapos agad siyang pinutol ni Sukingyan, mas lalo pang naging malamig ang tono. Itatama lang kita, hindi ako inutusan ng adviser. Ako mismo ang kusang nag-alok na turuan si Linran. At saka, pagdating dito, huminto sandali si Sukingyan, ang malamig niyang tingin ay dumaan kay Zuhua sa harap niya. Buhay ko to, hindi kailangan ng ibang taong makialam. Magkaklase lang tayo, sana naman ay magkaroon ka ng kaunting delikadesa at manatili sa lugar mo bilang kaklase. Ang mga sinabi mo kanina, ayoko nang marinig ulit. Pagkasabi noon, hindi na niya pinansin ang lalaki, isinukbit ang bag at lumabas ng likurang pinto ng classroom. Nahimasmasan si Zuhua, isang pakiramdam ng hindi pagsang-ayon at pagkadismaya ang biglang umusbong, sa sobrang inis ay hindi niya napigilang sabihin. Pero kayo ni Linran, hindi ba't magkaklase lang din naman kayo? Bahagyang huminto ang mga yapak ni Sukingyan. Lumingon. Ang walang emosyong tingin ay dumaan sa lalaki, magkaiba kami. Kami, mag-sitmate. Mula eskwelahan, mga 10 minuto lang ang biyahe ng bisikleta pa uwi. Ang bahay namin ay nasa 13 palapag. Habang nasa elevator, hindi ko maiwasang makaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. Bumukas ang pinto ng elevator, dumaan ako sa hallway papunta sa pinto ng bahay. Nakita ang lalagyan ng sapatos, mga iba't ibang gamit na nakalagay sa harap ng hallway, mga pamilyar na bagay, at pati na rin ang pamilyar na amoy ng pagkain na dala ng hangin sa hallway. Biglang naging kalmado ulit ang aking kalooban. Nakarating sa pinto ng bahay. Kinuha ang susi, isinaksak sa seradura, pinihit. Huminga ako ng malalim, itinulak ang pinto. Bumungad sa akin ang pamilyar at minamahal na sala. Sa ilalim ng malambot na dilaw na ilaw, malinaw na nakikita ang mga simpleng gamit sa bahay. Isang babaeng nasa katanghali ang gulang ang nakayukong nagwawalis. Tumawag ako, Nay. Nang marinig ang tawag na iyon, ang nanay ko, si Zhao Shukin, ay tumingala, nakita akong nakatayo sa pintuan at agad nang umiti ng masaya. Nakauwi na pala si Xiaoran. Tapos agad lumingon ang nanay ko at sumigaw papasok sa kusina, Laolin, nakauwi na ang anak natin. Agad na narinig ang mabilis na mga yapak mula sa kusina. Ang tatay ko, si Linggo, hawak pa ang kaldero, naka-apron, ay mabilis ding lumabas, nakita ako at agad ding ngumiti, magiliw na bumati, nakauwi ka na pala. Bilisan mo't magpalit ng sapatos, naghanda ako ng midnight snack para sa'yo. Habang nagsasalita, lumingon siya sa kanyang asawa, may halong paninisi, anong anak mo, hindi ba't anak ko rin siya? Sumagot ng buong tapang ang nanay ko, si Xiaoran, gwapo yan, mana sa akin, syempre anak ko siya. Bakit, Linggo, may angal ka? Ang huling pangungusap ay direktang tinitigan ang kanyang asawa. Si kasamang Laolin, natakot sa asawa, nang matitigan ng asawa ng ganyan, agad nawala ng tapang, masunuring itinaas ang kamay para sumuko, walang angal, anak mo, anak mo. Pinagmamasdan ang pamilyar na eksena ng pagtatalo ng aking mga magulang. Ilang taon na ang lumipas. Sa sandaling ito, hindi ko mapigilang humiti, pero ewan ko ba, parang may kumikirot sa ilong ko, sa isang iglap ay naalala ko ang maraming bagay. Sa nakaraang buhay, noong bumagsak ako sa college entrance exam, pilit lang akong nakapasa sa isang pampublikong unibersidad. Hindi ako sinisi ng aking mga magulang, sa halip ay nagpakapagod silang maghanap ng tulong kung saan-saan, nagmakaawa sa mga tao, at sa huli ay pinagsama-sama ang kaunting ipon nila sa bahay. Ibinuhos ang lahat ng kanilang lakas para lang makapasok ako sa isang medyo mas magandang unibersidad. Naaalala ko pa ang gabing iyon, nang umuwi ang aking mga magulang na pawis galing sa kakilala, hindi maitago ang pagod, pero pilit pa ring humingiti at masayang nakikipag-usap sa akin, okay na. Sa puntos na to, kahit papaano makakapasok ka sa Donghai University of Technology. Hanggang dito lang ang maitutulong namin sa'yo. Pagdating mo sa kolehiyo, kailangan mo nang magsikap mag-isa, ha? At noong gabing iyon, hindi sinasadyang narinig ko ang mahinang pag-uusap ng aking mga magulang sa kwarto. Narinig ko yung anak ni Lao Zhou sa kabilang bahay, mas mababa pa nga ang puntos kaysa kay Xiaoran natin. Pero may kakilala silang vice president ng Donghai University, kaya pinapasok agad ang anak nila.
Siksiyaran natin, matalino naman, nagkataon lang na hindi maganda ang resulta ng college entrance exam niya, sana mas magandang eskwelahan pa ang napasukan niya. Katahimikan sandali. Sa huli, narinig ko ang tatay ko, si Linggo, na bumuntong hininga ng malalim sa kwarto. Tayo kasing mga magulang, wala tayong kakayahan eh. Isa pang bagay. Dahil sa inspirasyong natanggap ko ng gabing ayan, pagdating sa kolehiyo ay talagang nagbago ko ng husto, determinading umangat. Matas ang aking MGA grado, sunod-sunod akong nakatanggap ng scholarship. Habang nag-aral, nag-part-time din ako, naganap ng trabaho para kumita ng panggastos. Pagkatapos makagraduate at makahanap ng trabaho, walang kapaguran akong nagsikap sa trabaho, nagsikap na umasenso. Kolonan, antayanting amanlad ang aking trabaho. Naging mayos ang aking karera. Pero naging mas abala rin ako. Madalas tumawag ang aking MGA magulang mula sa malayong probinsya, sa telepono ay walang tigil akong nagkakwento tungkol sa progreso in aking trabaho, tahimik at matiyaga silang nakikinig, masaya para sa akin. Pero sa tuwing matitapos ang usapan, palaging may kasamang MGA palala na puno in pag-alala, huwag kang masyadong magpakapagod, hindi maubos ang pera. Magpahinga ka, alagaan mo ang ayong kalusugan. Kapag may libreng oras, umuwi ka rin minsan. Pero dahil sa sobrang abala sa trabaho, sa lubing mahigit 10 taon pagkatapos nyun, bahira na akong umuwi. Makalipas ang maraming taon, isang beses akong umuwi, labis na ikinatsuwa ing aking MGA magulang, halo 60 tanggul ang nasila nyun, pareho nang may puting buhak sa gilid ing kanilang MGA sentido, pero ang tatay ko ay masigla pa rin. Hindi na makipagintay na itas ang mangas ing kanyang damit at pumasok sa kusina para ipagluto ako ing masasarap na pancake. Nakapo ako kasama ang nanay ko sa sofa, masaya niyang kinaho ang kanyang cellphone, pinituro sa akin kung paano gamitin ang ilang bagong app, tinuruan ing anak anay tayasan sa kabilang bahay ang nanay naya kung paano mag-TikTok. May effect pa raw. Turuan mo rin ako kung paano gamitin. Nang baksan ko ang app sa cellphone, ipinikita ko sa nanay ko ang ilang effects, nang gamitin ko ang aging effect, ako sa screen ing cellphone ay agad na naging isang maliit na matandang lalaki. Medyo nakakatawa. Pero ang nanay ko sa tabi ko ay tuwang-tuwa, pinakuha pa ako ing ilang litrato gamit ang effect na ayan para i-save, kuha ka pa. I-save mo sa photo album para may pakita ko sa tatay mo tapos parang walang anyuanong sinabi, kung hindi, baka hindi na namin makita ang itsura mo kapag tumanda ka na. Isang panggangasap lang. Ngayon kapag naalala ko, bigla na lang namumila ang gilid ing MGA mata ko sa sandaling ito. Sa nakarang buhay, hindi ko nalagan ang aking MGA magulang sa kanilang pagtanda, naging sitwasyon pa na ang MGA may puting buhok na ang nagatid sa MGA may item pang buhok. Napikasama kong anak. Tinitingnan ang aking MGA magulang na bata pa at malakas sa aking harapan. Bigla akong mabilis na lumapit, mahigpit na nayakap ang aking MGA magulang. Perhong medyo nagulat sina Lingua at Xiao Shuqin, biglang nataranta. Anong nangyari? Inapi ka ba sa eskwelahan? Tumingala ako, pinipigilan ang sarili, pinipakalma ang sarili, pilit na gumitay. Wala pa. Namiss ko lang ko. Makalipas ang ilang sandali. Kaming tatlo ay nakapo sa harap ing hapagkainan para sa midnight snack. Hindi masyadong maranja ang midnight snack, pero ito ang familiar na lasa. Hawak ko ang mangkok at chopsticks, kumikin na parang hanjin, napakasarap in kain ko, ang MGA magulang ko sa tapat ay hindi mapigilang matawa nang makita ayan. Dahan-dahan lang sa pagkain, walang agaw sa iyo. Para kang baboy remo na muling nabuhay, hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka in IBA.
Habang pinagmamasdan ang kanilang anak na kumikin ing midnight snack, nagyusap din ng basta-basta ang aking mga magulang. At napikabilis. Ang paksa ing yusupan ay nakakuha ing aking atensyon. Nanay Ko, Laulin, kumusta na ang pabrika nayo? Tatay Ko, hindi masyadong maganda, pilit lang na nakakaros, sa inyo ba? Hindi rin maganda ang pabrika namin, nitong mga nakarang araw, puro yusap-yusapan na baka magaroon ing tanggalan. Pagdating dito, bahagayang kuminat ang noo ing Nanay Ko, sa Zhao Shuqin, nagpakita ing langkot. Nagilala rin ako. Kung alis ako na yon, makakatanggap pa ako ing separation pay. Kung maninatili ako, babawasan pa ang sweldo ko. Hindi ko rin alam kung ano ang pipiliin ko. Noong marinig ayan, nalala ko. Sa nakarang buhay, naranasan ko na rin ang eksaktong ganitong eksena. Noong 2007, nung nasa IKA 11 bait ang ako, ang pabrika ing gobyerno kung saan nagtatrabaho ang Nanay Ko ay talagang nahihirapan, agsimula silang magtanggal ing mga empleyado, pinalay ing Nanay Ko na bawasan ang kanyang sweldo at manatalay. Pero sa totoo lang, makalipas lang ang 1 o 2 taon, nagsara pa rin ang pabrika, nabenta. Sa huli, hindi rin nakaligtas ang Nanay Ko sa pagawala ing trabaho. At sa totoo lang. Nung una, nang nahaharap sa ipagpilay, nagalinlangan din ang Nanay Ko. Naalala ko pa ng husto, bagamit nagtatrabaho ang Nanay Ko sa pabrika ing gobyerno, sa totoo lang ay palagi siyang may sariling mga idea at pangarap, palaging nanggangarap na lumabas at magtayo ing sariling negosyo. Kaya lang. Pero nang marinig ang ikalawang kalahati kang son binanggit ing asawa naya ang kanilang anak. Agad siyang nakumbinsi. Bagamit may konting hindi pagsa ngayon at panghihinyang pa rin sa kanyang puso, seryoso pa rin tumango ang Nanay Ko. Pero nang marinig ang ikalawang kalahati kang son binanggit ing asawa naya ang kanilang anak. Agad siyang nakumbinsi. Bagamit may konting hindi pagsa ngayon at panghihinyang pa rin sa kanyang puso, seryoso pa rin tumango ang Nanay Ko. At sa kanayon, siya rin ay nasa crucial stage para sa college entrance exam, nagtatrabaho ka sa pabrika, kaya't papaano mas marami kang libreng oras para asikasahin ang bahay. Kung talagang lalabas ka para magnegosyo, lalo mo siyang hindi masikaso. Sa anang kalahati ing sinabi, ang Nanay Ko, sa Zhao Shuqin, ay medyo hindi pa kumbinsido. Pero nang marinig ang ikalawang kalahati kang son binanggit ing asawa naya ang kanilang anak. Agad siyang nakumbinsi. Bagamit may konting hindi pagsa ngayon at panghihinyang pa rin sa kanyang puso, seryoso pa rin tumango ang Nanay Ko. Tama ka. Kung gayon, sasabihin ko sa supervisor, tatanggapin ko ang pagbawas sa sweldo, maninatili pa rin akong magtatrabaho. Noong marinig ang usapaning aking mga magulang, ang puso ko ay perhong nakaramdam ing init at konting konsensya. Kung hindi dahil sa akin. Marahil ay hindi ganong magilala ang aking mga magulang, magkakaroon sa naing pagkakatayan ang Nanay Ko na ituloy ang kanyang pangarap sa karera. Gayon pa man. Muli na akong nabuhay. Sa buhay na ito, dapat may konting pagbabago, hindi ako mag-iwan ing regrets, at hindi ko rin dapat hayang magaroon ing regrets ang aking mga magulang. Nag-isip sandali, tumingala ako sa aking mga magulang, nagsalita. Sa tingin ko, mas mabuti pang mag-resign na sa nini. Magnegosyo, napakaganda na yan. Isipin nayo, nanay, ang pabrika nayo na yon, hindi na talaga maganda ang kita, kaya't pabawasan ang sweldo nayo at manatalay kayo, hindi pa rin sigurado kang ilang taon pa yan tatigal, kapag nagsara na ang pabrika, mawawalan pa rin kayo ing trabaho. Mas mabuti pang kunin na agad ang separation pay at sabyukang magnegosyo sa labas. At saka, kung amanlad ang negosyo nayo, kumita kayo ing maliki,
pagdating ing araw na magkakalihiyo na AKO, pupunta sa malaking siyudad, pwednayo pa akong tulungang bumalay ing bahay, DBA. Napakakatuwaran ing sinabi. At saka ang huling panggangasap na parang biro, lalo pang nakapuk sa damdamin ni Xiao Shuqin, hindi rin mali ang sinasabi mo. At saka Xiao Ran, pagdating ing araw na magkakalihiyo na siya, lalabas para mag-aral, kung maga siyang magkakaroon ing sariling bahay, mas magiging stable siya. Naramdaman din ni lingwa na may katwiran, pero medyo kuminat pa rin ang kanyang Noel, pero ang pag-aral mo na yon, kaya't papaano dapat may magasikaso sa bahay. And gumitay AKO. Tay, hindi na pa AKO bata. Sa pag-aral, kaya KO na pa ang sarili KO. Sumimangat Xiao Shuqin nang marinig ayan, nagyayabang ka, anak, kung toto yung sinasabi mo, bakit sa nakarang mock exam, pangapat na po ka pa sa class, paano kami mapapanatag ing tatay mo? Hindi ako kumurap, nagsalita, noon po yun, hindi ko pa binubuhos ang lahat ng lakas ko. Ngayon, iba na. Malapit na ulit ang weekend, may ikalawang mock exam, ipapakita ko sa inyo ang isang kahanga-hangang palabas, madali akong makakapasok sa top 1-0 ng buong batch, hindi ako nagbibiro. Top 1-0 ng buong batch. Nagkatinginan sina Zhao Shuqin at Linggu, tapos agad na parehong tumawa. Nagsisinungaling na hindi nahihiya. Sige na, wag na nating pag-usapan ang top 1-0 ng buong batch, basta sa ikalawang mock exam na to, makapasok ka lang sa top 1-0 ng klase, makikinig ako sa'yo, magre-resign ako at susubukan kong magnegosyo sa labas. Ito ang hinihintay kong sabihin niya, inilahad ko ang aking kamay. Usapan na iyan. Inilahad din ng nanay ko, si Zhao Shuqin, ang kanyang kamay, buong tapang na nakipag-apir sa kanyang anak, ang kanyang mukha ay maihalong determinasyon, usapan na iyan. Kasama ang aking mga magulang sa pagkain ng midnight snack. Pagkatapos maghilamos sa banyo, bumalik na ako sa aking kwarto. Bago isara ang pinto ng kwarto, malabo ko pang naririnig ang mahinang pag-uusap at pagtatalakayan ng aking mga magulang habang nagliligpit ng mga plato sa sala. Laolin, napansin mo ba, siksiya oran pag-uwi niya ngayon parang iba. Napansin mo rin? Pagkakita pa lang natin, bigla tayong niyakap, muntik na akong magulat, pati na yung mga sinabi niyang analisis pagkatapos, ang galing niyang magsalita. Ako naman, naaalala ko na bihira siyang ganun ka-proactive. Nakipagpustahan pa sa atin na makakapasok siya sa top 1-0 bago ang exam sa tingin mo, yung anak mo, sa mock exam na to, kaya niya kaya. Hindi ganoon kadali ang top 1-0. Teka lang, bakit naging anak ko na naman siya ngayon? Sa huli ay nauwi na naman sa biruan ng mag-asawa. May init at lambing. Bahagya akong ngumiti, tapos dahan-dahang isinara ang pinto ng kwarto. Pagbalik sa kwarto, hindi ako agad humiga para matulog, sa halip ay pumunta ako sa harap ng desk at umupo. Mula sa bag, kinuha ko ang mga textbook at exam paper, mga assignment. Huminga ng malalim. Pinipilit kong ibalik ang pakiramdam ng pagiging adik sa pagsasagot ng mga tanong, sa pag-aaral ng mga exam noong nakaraang buhay ko bilang isang tutor. Simulan na. Madaling araw. Ang magandang sikat ng araw ay tumago sa bintana at bumagsak sa kama. Kinuskus ko ang aking mga inaantok pang mata, nag-inat, humikab ng malalim. Kagabi, sobrang na-enjoy ko ang pagsasagot ng mga exam. Bukod sa basic homework, gumawa pa ako ng isang history exam at isang English exam, diretsong nagising hanggang alas 2:30. Hindi ko alam kung anong oras na ako nagising sa tulog na ito. Ha! Teka lang! Biglang nanlaki ang mga mata ko. Lintik, anong oras na? Nagmamadaling nagbihis, inayos ang bag, hindi na nakapaghilamos, lumabas ng kwarto at bumati sa aking mga magulang na nag-aalmusal sa sala. Nagmamadali akong lumabas ng pinto at bumaba. Sumakay sa bisikleta. Walang tigil na pumadyak papuntang eskwelahan. Hindi ko inaasahan na sa ikalawang araw ng aking muling pagkabuhay, dahil sa pagpupuyat kagabi sa pagsasagot ng exam, nanganganib pa akong malate sa klase sa umaga. Naiisip ang nakasimangot na mukha ni Guro Liu na kalbo. Habang nagbibisikleta, hindi ko maiwasang manginig, agad kong binilisan, todo kayod sa pagpadyak. Ang daan na dating mahigit 10 minuto. Diretsyong nabawasan hanggang 7 minuto. Nakarating sa gate ng eskwelahan. Gumawa ako ng magandang pagbaba mula sa bisikleta,
tapos agad kong itinulak ang bisikleta papasok ng gate. Sakto sa mga sandaling ito, biglang may sumigaw sa likuran ko. Lindran, huminto ka. Talagang huminto ako agad, walang kamalay-malay na lumingon sa pinanggalingan ng tawag. Nakita ko lang si Chen Lingshan at ang kanyang matalik na kaibigang si Cui Qianqian, kasama pa ang dalawang ibang babaeng estudyante na papunta sa direksyon na ito. Ang tumawag sa akin kanina ay si Cui Qianqian. Nang makita ko sila, direkta na sana akong tatalikod. Nagmamadali ako papasok sa klase sa umaga, wala akong oras para makipag-usap sa inyo. Pero sa mga sandaling ito, mabilis nang lumapit ang ilang babaeng estudyante. Nakita ni Cui Qianqian na gusto kong tumalikod at itulak ang bisikleta paalis, agad siyang sumigaw ulit ng mas galit pa, huminto ka. Hindi ka pwedeng umalis? Medyo malakas ang boses, nakakuha ng atensyon ng maraming ibang estudyante sa paligid ng gate ng eskwelahan. Medyo nawalan ako ng masabi habang tinitingnan siya, anong kailangan nyo? Nang makita ang aking mukhang talagang walang pasensya, mas lalong lumala ang galit sa mukha ni Cui Qianqian, wala ka pa bang kahihiyan para magsalita? Ikaw mismo ang umamin, paano mo inapi si Lingshan namin kahapon? Hindi ka pa humihingi ng tawad sa kanya. Ang dalawang ibang babaeng estudyante sa ika-7 baitang sa tabi, marahil ay matalik ding kaibigan ni na Chen Lingshan at Cui Qianqian, ay sumali rin sa usapan, nga, humingi ka ng tawad. Lalaki ka pa naman, nambubuli ng babae, hindi ka ba nahihiya? Habang ang ilang matatalik na kaibigan ay tumutulong sa kanya, sabay-sabay na sinisisi ako. Si Chen Lingshan naman, ang sangkot, ay hindi nagsasalita, namumula lang ang gilid ng kanyang mga mata, mukhang nagtitiis ng matinding sama ng loob, mahiyain na nakatayo roon. Mukhang kaawa-awa. Sa isang iglap, maraming estudyante mula sa ibang klase, ibang baitang sa paligid, ang tumingin sa akin ng may hindi magandang tingin. Itong gagong to, nambubuli ng magandang babae. Talagang hindi mabuting tao. Nang marinig ang bulungan sa paligid, si Chen Lingshan ay nanatiling mukhang naaapi at kaawa-awa sa labas, habang palihim na sumusulyap sa akin, mas lalo pang nagmamayabang sa kanyang puso. Ito talaga ang plano na napag-usapan nila ng kanyang matalik na kaibigang si Cui Qianqian. Kahapon, dumanas siya ng matinding kahihiyan. Ngayon, dito sa gate ng eskwelahan. Kailangan niya akong bigyan ng leksyon. Nararamdaman ni Chen Lingshan na sigurado na siyang mananalo laban sa akin. Wala siyang pakialam kung anong gamot ang biglang nainom ng asong laging nakasunod sa kanya, na laging nariyan kapag tinatawag, para magkaroon ng ganoong ugali sa kanya. Pero sa tingin niya, lahat ng ito ay kalokohan ko lang. Akala niya, sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanya, pag-atras ng isang hakbang para umabante ng dalawa, ay maitataas niya ang kanyang posisyon at kahalagahan sa puso niya. Kung gayon, lubos siyang nagkakamali. Malamig na ngumiti si Chen Lingshan sa kanyang puso. Hindi lang niya kayang makita agad ang mga walang kwentang pakana ng lalaki. At saka, gusto pa niyang pagbayarin ng mahal ang lalaki para sa ugali nito kahapon. Mula noon hanggang ngayon, wala pang sinumang nangahas na tratuhin siya ng malamig at walang galang, si Chen Lingshan, at magsabi pa ng mga masasakit na salita. Ngayon, sinadya niyang piliin ang oras na ito, at lalo na dito sa gate ng eskwelahan. Kasama si Cui Qianqian at dalawa pang matalik na kaibigan sa klase, para harangin ako rito. Alam niyang palagi akong manipis ang mukha, introvert ang ugali. Kung gayon, ngayon, dito mismo sa gate ng eskwelahan, sa harap ng maraming tao, kailangan niyang bigyan ng pressure ang lalaki. Para hindi siya makatangging yumuko at humingi ng tawad sa kanya. Basta't sa pagkakataong ito ay masira niya ang tinatawag na dignidad at katawa-tawang gulugod ng lalaki, na kagagaling lang tumayo ng tuwid. Pagkatapos nito, itong si Linran ay magpapatuloy lang na masunuring yumuko, magiging asong sunod-sunuran, alalay niya, ni Chen Lingshan. Humingi ka ng tawad. Kailangan mong humingi ng tawad. Si Cui Qianqian at ang dalawang ibang babaeng estudyante sa ika-7 baitang sa tabi ay patuloy pa ring nagbibigay ng pressure sa akin, mas lalo pang naging agresibo ang kanilang ugali. Ang ilang babaeng estudyante ay nagsama-sama na parang gustong palibutan ang isang tao, sabay-sabay na naninisi at sumisigaw. Ang pressure na ito, kung ibang ordinaryong 18 taong gulang na lalaki ang nasa sitwasyon, tiyak na hindi nila ito kakayanin, hindi nila ito makakarga, at susuko na lang. Pero pagdating sa akin, ang isang yun ay parang hindi man lang naapektuhan, tinitingnan ang ilang babaeng estudyante sa ika-7 baitang na nag-ingay at galit na galit sa harap niya.
Ah! Pagkatapos ay hindi na pinansin. Nagpatuloy sa balak na itulak ang bisikleta paalis. Na para bang ang taong sinisisi at pinipilit ng mga ito ay walang anumang kinalaman sa akin, si Linran. Lubos na binaliwala ang mga ito, hindi pinansin. Muntik nang mabulunan sa galit ang tatlong babaeng estudyante na pinamumunuan ni Kikian, isang subo ng dugo ang muntik nang lumabas. Sa mga sandaling ito, mabilis na lumapit si Kikian, hinawakan ang manibela ng aking bisikleta, malakas na sinabi, hindi ka pwedeng umalis. Ang dalawang ibang babaeng estudyante sa ika-7 baitang sa tabi ay agad ding sumugod, isa sa kaliwa at isa sa kanan na tumayo sa tabi ni Kikian, hinarangan ang daan ko. Kung hindi ka hihingi ng tawad, hindi ka pwedeng umalis. Humingi ka ng tawad. Si Chen Lingshan na nakatayo sa gilid, sa labas ay patuloy pa ring mukhang namumula ang mga mata, malumanay at kaibig-ibig ang itsura. Pero sa kanyang puso ay mas lalo pang nagmamayabang. Ito ang bentahe ng sadyang pagdadala niya kina Kikian at dalawa pang kaibigan. Hindi niya mismo kailangang humarap, sapat ng gampanan niya ng maayos ang papel ng isang maamo at kaawa-awang biktima. Pero sina Kikian at ang dalawang kaibigan niya ay kilala sa buong batch bilang mga matatalas ang dila at mahuhusay makipag-away. Sa pagharang nila sa akin, mukhang hindi ako makakaalis ngayon nang hindi yumuyuko at humihingi ng tawad sa kanila. Sa sandaling ito, nagpatuloy si Shen Lingshan sa pag-arte, nakayuko, animoy malapit ng umiyak, mukhang kaawa-awa. Pero palihim siyang sumulyap sa akin, at may mapanuksong ngiti sa gilid ng kanyang labi, na parang pusa na pinaglalaruan ang daga, ngayon. Ano pa ang magagawa mo? Mukhang talagang wala ng kawala. Mahigpit na hawak ni Kikian ang manibela ng bisikleta ko at ayaw bitawan. Tatlong babaeng estudyante ang nakatayo sa harap ko, nakahanay para harangan ang daan, walang pakundangan at agresibong nananakot. Isang postura na parang hindi sila aalis hanggat hindi may humihingi ng tawad ngayon. Kung iba siguro ang nasa kalagayan ko. Sa puntong ito, malamang ay talagang susuko na. May bahid ng tagumpay sa mga mata ni Kikian. Si Shen Lingshan naman ay bahagya ng umayos ng tayo, patagong naghahanda para tanggapin ang paghingi ko ng tawad. Gayunpaman, pagkalipas ng isang segundo, nakita na lang nila akong lumingon. Sa gawing kanan ng gate ng paaralan, sumigaw ako ng malakas at puno ng enerhiya, "Sir, ayaw po nila akong papasukin sa eskwela." Sa isang iglap, sina Kikian at ang dalawang kasamang babae ay nataranta. Si Shen Lingshan naman ay biglang nag-angat ng ulo, nakanganga habang nakatingin sa akin, halos hindi makapaniwala sa narinig. Naisip na nila ang lahat ng posibleng reaksyon at gagawin ko. Pero kahit kailan ay hindi nila inaasahan ang eksenang ito. Ikaw, Linran, isang lalaking may dignidad, hinarang ng ilang babae, tapos ang pinili mong gawin ay magsusumbong sa teacher. Sakto naman, ang middle-aged na guro na nakatayo malapit sa mga student on duty sa kanan ng gate ng paaralan ay kumunot ang noo at tumingin sa direksyon namin. Kinabahan si Kikian at dali-daling binitawan ang pagkakahawak sa manibela ng bisikleta ko. Ang dalawang iba pang grade 7 na babae ay mabilis ding tumabi. Takot na baka questionin sila ng middle-aged na guro. Ang problemang tila napakahirap lutasin. Ganoon lang kadali, kaepektibo, at medyo walang pakundangang naresolba. Inakay ko ang bisikleta ko at kaswa na dumaan sa grupo ni Shen Lingshan at Kikian, papasok sa gate ng paaralan. Nang makitang ganun na lang ako umalis ng walang kahirap-hirap. Nakaramdam si Kikian ng pagkadismaya at galit, hindi napigil ang sumigaw ng malakas dahil sa inis, "Linran, lalaki ka ba talaga? Kahit humingi ng tawad, ayaw mo pa. Sa sobrang kitid ng utak mo, sinong babae ang papatol sa'yo?" Ang mga salitang iyon ay parang pagbubuhos lang ng sama ng loob, isang emosyonal na pagsabog. Gayunpaman, sakto nang masabi niya iyon. Biglang may narinig na isang malinaw at malamig na boses ang narinig. "Ako, kaya ko." Bigla, umugong ang mababang tunog ng makina. Isang kulay itim na may batch 6.0D, na may makinis at eleganteng mga kurba, ang mabilis na dumating at matatag na huminto sa harap ng gate ng Seine High School. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matangkad, payat, at magandang figura ang bumaba mula sa likurang upuan. Agad nitong nakuha ang atensyon ng halos lahat ng tao sa gate ng paaralan.
Si Sukinyan, gamit ang kanyang mahahabang binti, ay mabilis na naglakad mula sa harap ng sasakyan, bawat hakbang ay magaan ngunit malakas na parang tumatapak sa puso ng lahat ng mga estudyanteng nanonood. Malamig pa rin ang aura, maganda gaya ng dati. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw. Pagdating sa harap ko, ang campus beauty na si Sue, na may malamig at walang emosyong ekspresyon, ay nagsalita, mahuhuli na tayo. Tara na. Pagkasabi noon. Sa gitna ng halos di makapaniwalang pagkamangha ng lahat, bigla silang huminga ng malalim. Ang Ice Princess Beauty ng Science High School ay itinaas ang kanyang kamay at kusa niyang hinawakan ang kaliwang kamay ko. Pagkatapos, walang pinansin na iba. Kaming dalawa ay magkatabing naglakad, nilampasan ang grupo ni na Shenling Shan na may mga ekspresyong puno ng pagkabigla at labis na pagkahiya at hayagang pumasok sa paaralan. Para kaming isang perpektong magkasintahan, magkahawak kamay na naglalakad. Binata't dalaga, magkahawak kamay na naglalakad. Dumiretso kami hanggang sa kanto malapit sa paradahan ng bisikleta sa loob ng paaralan bago kami huminto. Lumingon ako kay Sukinyan, maraming salamat kanina. Kahit na sa totoo lang, yung pagsusumbong ko sa teacher ay halos nalutas na ang problema. Pero yung campus beauty kong kaklase na dumating sakay ng mamahaling kotse hanggang sa school grounds, tumulong para suportahan ako at parang sinampal ang kabilang panig. Lalo na nang makita ang mga gulat at pangit na ekspresyon ni na Shenling Shan, Kui Qianqian, at ng 2 grade 7 na babae na parang nakalunok ng langaw. Ang pakiramdam na iyon ay talagang napakaginhawa pa rin. Nang marinig ang pasasalamat ko, si Campus Beauty Sue ay nanatiling kalmado ang ekspresyon at payapa ang tono ng boses, walang anuman. Sa pagitan ng magkaklase, normal lang na magtulungan, dapat lang. Kahapon tinulungan mo ako sa pag-aaral, gumaganti lang ako ng kaunti, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Ang magkamali ng interpretasyon, syempre hindi naman aabot doon. Pero sa kabilang banda, tiningnan ko ang kaliwang kamay ko na mahigpit pa ring hawak ng campus beauty kong kaklase at ayaw bitawan, pwede mo na bang bitawan ang kamay ko? Ang campus beauty kong kaklase, na hindi nagbago ang ekspresyon, ay kaswal na binitawan ang kamay ko, pasensya na, nakalimutan ko. Para akong nabigyan ng pangkalahatang kapatawaran, nagpaalam ako sa campus beauty kong kaklase, at nagmamadaling inakay ang bisikleta papunta sa paradahan. Konti pang pagbagal, mahuhuli na talaga ako. Habang pinagmamasdan ang likod ng taong iyon na parang lumilipad sa pag-aakay ng bisikleta, ang kunwaring malamig na ekspresyon ni Sukinyan ay biglang naglaho. Yumuko siya at tiningnan ang kanyang maputi at makinis na kamay, bahagyang kumurba ang maliit niyang bibig. Linran, bakit ka nagmamadaling bitawan? Hindi ba madaling hawakan ang kamay ko? Pero agad ding sumilay ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Hayaan na nga. Maaga pa lang sa gate ng eskwelahan, nahawakan ko na ang kamay ng batang to, isang di inaasahang kasiyahan na rin yun. Nakalamang na ako. Salamat pa sa green tea na si Shenling Shan sa paggawa ng gulo. Binigyan niya ako ng walang kadahilanan pero hayag na dahilan para hawakan ang kamay ng batang to. Sa pag-iisip nito, lumingon si Sukinyan sa direksyon ng gate kanina, napangiti nang nakapikit ang mga mata, at mula sa malayo ay nagpadala ng pasasalamat kay Shenling Shan. Maraming salamat, ha? Sa sandaling iyon, si Shenling Shan sa gate ng paaralan ay biglang nagitla, malabo niyang naramdaman na parang napagplanuhan na naman siya ng isang nine-tailed fox demon. At sa sandaling ito, si Campus Beauty Sue naman ay nakapamiwang na sa likod, masayang sumisipol, habang magaan ang mga hakbang na naglalakad papunta sa silid-aralan. Maayos nang nakatago ang bisikleta sa paradahan ng paaralan. Kumaripas ako ng takbo sa mga gusali ng paaralan, na parang sprinter sa 100-meter dash, walang tigil na umakyat ng 3 palapag ng hagdanan. At sa wakas ay nakaabot sa likurang pinto ng Class 1-0, bago pa man tumunog ang bell para sa umagang klase. Sakto namang nakasalubong ko ang matalik kong kaibigan na si Zhaoke na papalabas ng likurang pinto para pumunta sa banyo. Nang makita ako, agad na nagningning ang mga mata ni Zhaoke, hinila niya ako at pabulong na ibinahagi ang chismis. Ranje, mainit na balita. Narinig mo na ba? Kanina lang sa gate ng school, si Campus Beauty Sue, bumaba mula sa may batch ng pamilya nila papasok ng gate, tapos kusa pa niyang hinawakan ang kamay ng isang lalaki papasok. Nakita ng kaibigan ko sa kabilang section, kakatext lang niya sa akin. Balita ko, pinag-uusapan na raw sa mga klase sa ibabang palapag. Habang tuwang-tuwang ibinabahagi ang chismis,
Palihim na sumulyap si Zhao-ke sa ekspresyon ko, may kaunting pagyayabang sa kanyang kalooban. Tutal, matalik kaming magkaibigan, kahapon nakita niya ang ilang malapit na interaksyon ko kay Campus Beauty Su, kaya may kaunti pa ring inggit at hindi pagsang-ayon. Ngayon, ayos na. Si Campus Beauty Su, sa gate ng paaralan, sa harap ng lahat ng tao, kusang hinawakan ang kamay ng ibang lalaki, sabay pumasok sa gate. Kung ikukumpara, ang mga interaksyon mo kahapon, Ranj, kay Campus Beauty Su, ay wala lang pala. Nang maisip iyon ni Zhao-ke, biglang gumaan ang kanyang pakiramdam, mas naging komportable. Minsan talaga bilang matalik na kaibigan, natatakot kang maging talunan ang kaibigan mo, pero natatakot ka rin na sobrang umangat siya sa buhay, ganoon kakomplikadong damdamin. Pero ako naman, ang tanging nasa isip ko ay makabalik agad sa upuan ko sa klase, iniisip na huwag sanang mahuli ng class advisor naming si Ilyu Chon. Kaya wala akong panahong makipagsismisan kay Zhao-ke. Simple lang, diretsahang sinabi ko, alam ko na. Ako yun. Pagkatapos ay mabilis akong dumaan kay Zhao-ke, parang kidlat na tumakbo papasok ng silid-aralan. Naiwan si Zhao-ke na tulala at parang umuugong ang isip. Anong nangyari? Nang matauhan. Pakiramdam ni Zhao-ke ay gumuho ang mundo. Siya na naman. Hindi na mahalaga kung gaano kagulo o kasira ang kalooban ni Zhao-ke sa sandaling iyon. Sa wakas ay nakabalik na ako sa upuan ko sa ika-4 na hilera, huling hanay, malapit sa bintana, umupo sa tabi ng campus beauty kong kaklase. Nagmamadali kong ibinaba ang bag ko at inilabas ang textbook. Doon ko lang naramdaman na parang nabunutan ako ng tinik, nakahinga ng maluwag. Kring kring kring. Sakto sa oras tumunog ang bell para sa umagang klase. Sa harap ng pinto ng silid-aralan, ang class advisor naming si Ilyu Chon, na may seryoso at mapanuring mukha, ay pumasok na rin sa class 1-0. Ang babasahin para sa umaga ngayon ay panitikan. Nang makitang pumasok ang class advisor para mag-inspeksyon, ang mga estudyante ng class 1-0 ay dali-daling kinuha ang kanilang mga textbook sa panitikan at nagsimulang magbasa ng sabay-sabay at maayos. Ang yumaong emperador ay pumanaw bago pa man makumpleto ang kalahati ng kanyang mga adhikain. Ngayon, ang lupain ay nahahati sa 3 at ang Yizhou ay nasa matinding paghihirap. Ito ay tunay na isang kritikal na sandali ng buhay o kamatayan. Malakas ang pagbabasa, ang buong klase ay nakayakap sa kanilang mga textbook, tumatango-tango na parang kontento. Nang makita ito, si Lao Liu ay bahagyang nagpakita ng kasiyahan, tumango-tango, at may otoridad na naglakad-lakad para mag-inspeksyon, bago tuluyang lumabas sa likurang pinto ng silid-aralan. Pero pagkaalis ng class advisor. Ang pagbabasa sa klase ay biglang parang lumuwag na tali ng pana, mula sa pagiging maayos at sabay-sabay kanina, bigla itong naging watak-watak. Hindi ilang estudyante ang naglabas ng kanilang almusal mula sa mga bag at bulsa, soy milk, youtiao, siopao, o onigiri, rice noodle rolls, at nagsimulang kumain ng lahams na parang walang ibang iniisip. Dahil din ito sa pagmamadali papasok sa eskwela para hindi mahuli, hindi na nakakain ng almusal, at nasanay nang maghintay hanggang sa oras na ito para punuin ang tiyan. Sa loob ng silid-aralan, agad na kumalat ang amoy ng iba't ibang uri ng almusal. Sa likurang hanay ng mga upuan. Hindi ko maiwasang kumalam ang sikmura, naamoy ang pagkain, at nakikita ang ibang mga kaklase na sarap sa pagkain, hindi ko mapigilang mapalunok. Sobrang nagmamadali ako kaninang umaga. Hindi rin ako nakapagdala ng almusal. Gutom na talaga ako ngayon. Pero mukhang kailangan ko munang magtiis sandali, hintayin ang break pagkatapos ng ikalawang klase, pagkatapos ng morning exercise, saka pumunta sa kantin ng school para bumili ng makakain. Habang iniisip ko ito, bigla, may nakita akong isang parang hiyas, maputi, at balingkinitang kamay na may hawak na isang onigiri at soy milk na maganda at kaakit-akit na iniabot mula sa tabi. Natigilan ako. Walang kamalay-malay na lumingon. Nasa harap ko ang maganda, malamig, at walang emosyong mukha ng campus beauty kong kaklase na nagsalita ng walang bahid ng anumang alalahanin. Sobra ang nabili kong almusal. Hati tayo para hindi masayang. Nang marinig ang malamig at natural na paliwanag ng campus beauty kong kaklase. Tiningnan ko ang almusal na nakalagay sa harap ko, tapos tiningnan ko ulit ang campus beauty kong kaklase na may pagdududa sa mukha. Sobrang dami ang nabili. Pwede bang sakto lang ang sobra para sa isang tao?
Hindi ko pa naman narinig na itong campus beauty kong kaklase, kapag mag-isa lang kumakain ng almusal, ay kumakain ng 2 baso ng soy milk at 2 onigiri. Hindi ko mapigilang mapatingin ulit sa almusal sa mesa sa harap ko. 1 baso lang ng soy milk na nasa plastic cup, mainit pa. Ang onigiri ay siksik sa palaman, may kasamang tadyang, Chinese sausage, ginayat na patatas, at pritong itlog na may makapal na maalat na salsa sa ibabaw. Mukha pa lang, nakakatakam na. Hindi ko napigilang mapalunok. Kung gayon, maraming salamat. Ang campus beauty kong kaklase ay malamig pa rin gaya ng dati. Tumalikod na, kinuha ang kanyang textbook sa panitikan at nagpatuloy sa pag-aaral, walang anuman. Dapat lang yan sa magkaklase. Sa kabilang banda, hindi na ako makapaghintay at sinimulan ko ng kainin ang almusal, kumakain ng lahams. Siyempre, hindi ko napansin ang campus beauty kong kaklase sa tabi ko, na bahagyang natatakpan ang mukha ng textbook sa panitikan, habang may bahagyang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Ang munting sukinyan sa kanyang puso ay nakangiti hanggang sa halos pumikit na ang mga mata, medyo mayabang, aya. Unang beses na pakainin ang batang to, tagumpay. Sa ika-4 na hilera, huling hanay ng silid-aralan, ang binata ay kumakain ng almusal ng may kasiyahan at kontento. Katabi ang dalaga na yakap ang textbook at taimtim na nagbabasa, paminsan-minsan ay palihim na sumusulyap sa binatang katabi. Hindi mapigilan ang ngiti sa kanyang labi. Ang magandang sikat ng araw sa umaga mula sa labas ng bintana ay tumatama, nagliliwanag sa ganitong eksena. Magkakasundo, maalinsangan. Lingid sa kaalaman. Sa sandaling ito, sa ibang upuan sa silid-aralan, may isang pares ng mga matang puno ng kadiliman at inggit na tinitingnan ang buong eksena. Ang unang klase sa Miyerkules ng umaga ay English. Malapit nang matapos ang oras ng pagbabasa sa umaga, nagsimula ng kolektahin ng mga grupo ang takdang aralin sa English mula kahapon. Ang leader ng bawat grupo ay sunod-sunod na kinolekta ang lahat ng takdang aralin ng mga miyembro, habang si Zuhua, ang English subject representative ng klase, ay nakatayo sa harap ng blackboard, dahan-dahang bumababa. Nang makolekta na ang lahat ng takdang aralin sa English, mula sa 4 na grupo at naipasa na. Kaswal na sinulyapan ni Zuhua ang bunton ng mga papel sa kanyang kamay. Tila ba hindi sinasadya o sadya? May nakita siyang isang papel mula sa mga iyon. Mabilis na dumaan ang kanyang tingin sa nilalaman ng papel, isang bahid ng pagiging kontento at kadiliman ang sumilay at agad ding naglaho sa mga mata ni Zuhua, pagkatapos ay iginala niya ang kanyang tingin sa buong klase, at huminto ito sa ika-4 na hilera, huling hanay. Dala-dala ni Zuhua ang bunton ng mga papel na ito, at diretsyong naglakad papunta sa direksyon namin ni Suqingyan. Pagdating sa harap ng huling hilera ng mga upuan. Sakto namang ang lider ng ika-4 na grupo ay pabalik na sana sa kanyang upuan mula sa huling hilera. Nang makita si Zuhua na papalapit, bahagyang natigilan ang lider, akala siya ang hinahanap, anong kailangan mo? Kumpleto na ba ang nakolekta ng grupo natin? Walang ganang tumango si Zuhua, kumpleto na. Wala itong kinalaman sa'yo, bumalik ka na. Parang amo sa empleyado ang asta, ang tono ay puno ng kayabangan at pagmamataas. Umalis ang lider ng grupo na mailabis na pagtataka sa mukha. Naiwan si Zuhua na mag-isang nakatayo sa harap namin ni Suqingyan sa huling hilera, ika-4 na grupo. Nag-angat ng ulo si Suqingyan, kalmado ang ekspresyon habang tinitingnan ang English subject representative na pinagsabihan niya lang kahapon. May problema ba? Ngumiti si Zuhua nang sa tingin niya elegante at pino kay Suqingyan. Su, huwag kang mag-alala, wala itong kinalaman sa'yo, walang problema ang assignment mo. At agad pagkatapos noon, napunta ang tingin niya sa akin na nakaupo sa tabi ni Suqingyan at may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Pero itong katabi mo, malaki ang problema. Medyo tumaas din ang kanyang boses, na nakaagaw ng atensyon ng hindi ilang estudyante sa paligid na tapos na sa kanilang morning reading. Pagtingin kay Zuhua, may malamig na kislap sa mga mata ni Suqingyan at nakaramdam siya ng inis. Kahit hindi na kailangan pa ng matalas na mata ng isang dating CEO ng isang listed company sa nakaraang buhay, madali niyang nakita ang masamang intensyon ni Zuhua na manggulo. At bago pa man siya makapagsalita, ako, na nakaupo sa tabi, ay naunang nagtanong na may naguguluhang ekspresyon, ako. Anong problema ko? Medyo nainis din ako, kapatid, nagpuyat ako kagabi para mag-aral at gumawa ng assignments, seryosong-seryoso ang pagkakagawa ko,
Siguradong tama lahat ang sagot sa English exam, pati sulat kamay ko maingat at maganda. Halos ako na mismo ang natouch sa sarili ko. Ano pa kayang problema ang pwedeng mangyari? At si Zuhua ay tila hinihintay ang sinabi kong ito. Sa sandaling iyon, ngumisi siya ng malamig, inilabas ang test paper ko, at sa harap ng buong klase, malakas itong ibinagsak sa mesa sa harap ko, ang test paper mo. Kinopya mo lang. Blag. Ang tunog ng test paper na malakas na ibinagsak sa mesa. Kasabay ng biglaan at matalas na paratang ni Zuhua. Matapang ang mga salita. Sa isang iglap, mas maraming estudyante sa klase ang hindi napigilang lumingon dahil sa ingay, narinig ng malinaw ang sinabi ni Zuhua, at hindi maiwasang mag-isip. Nangopya ng assignment? Si Linran ba? Ang grades ng taong to ay laging nasa kulelat, pero introvert at tapat naman, hindi mukhang gagawa ng ganitong bagay. Ito na ba yung sinasabing kilala mo sa mukha pero hindi sa puso sa alamat? Tiningnan ko ang test paper na ibinagsak sa harap ng mesa ko, tapos sinulyapan ko si Zuhua na may mayabang at kampanting ekspresyon, kinopya. May ebidensya ka ba? Tiningnan ako ni Zuhua, na parang matagal nang nabasa ang mga kilos ko, puno ng awa. Linran, huwag ka nang magmatigas pa. Itong test paper, bilang subject representative, matagal ko nang nakuha ang standard answer key. Itong test paper mo, tiningnan ko na, mula multiple choice hanggang fill in the blanks at reading comprehension, lahat tama. Hindi kasama ang essay, pero sa objective part, halos perfect score ka na. Ito ay mock exam para sa final term ng No. 2 High School sa kabilang distrito. Napakahirap nito, kahit ang mga top student sa star section ng school nila, kapag ginawa to, siguradong may 3 o 4 na mali. Tapos ikaw, lahat tama? Sino ka sa akala mo? Pagkasabi nito, umiti si Zuhua na parang nagwagi at mayabang na ibinigay ang kanyang paliwanag. Kaya, iisa lang ang posibilidad. Ang test paper mo, kinopya mo kay Sutongsu. Ang mga kaklase na narinig ng malinaw ang sitwasyon ay nagpakita rin ng pagkagulat. Ganun pala. May punto. Ang English assignment kahapon ay ginawa rin nila, sobrang hirap nga, ang ordinaryong tao ay imposibleng magawang tama lahat. Tanging mga top-tier na academic achievers tulad ni Campus Beauty Su ang makakagawa noon. Ako mismo ay isang kulelat na estudyante, para magawang tama lahat ang English exam. Tama nga na maipapaliwanag lang ito sa pamamagitan ng pangungopya kay Campus Beauty Su. Blag. Ang textbook sa kamay niya ay malakas na ibinaba. Sa sandaling ito, si Sukingyan ay may malamig na ekspresyon na parang yelo, ang kanyang mga mata ay malamig na nakatingin kay Zuhua. Sino nang nagsabi sa iyo? Nakinopya ni Linran ang papel ko? Kagabi, sa self-study period, personal niyang nasaksihan ang kakayahan kong madaling sagutan ang mga exam, at kayang-kaya pa nga ang mga test para sa mga honor students. Kaya ngayon, mas naiintindihan ni Sukingyan kaysa kaninuman kung anong level na talaga ang academic performance ng batang katabi niya. Sa sandaling ito, nang marinig si Zuhua na kung ano-ano ang sinasabi at naninirang puri sa harap ng lahat. Talagang nagalit din siya. Pero nang marinig si Sukingyan na kusang ipinagtatanggol ako, isang bahid ng selos at lamig ang sumilay sa mga mata ni Zuhua, pero pilit siyang umiti. Sutongsu, huwag mo nang pagtakpan pa si Linran. Alam kong magkaklase kayo, maganda ang relasyon nyo, at nangako ka pa sa teacher na tutulungan mo si Linran sa kanyang mga assignments. Pero assignment ay assignment, patakaran ay patakaran. Yang si Linran, isang kulelat, bigla na lang halos perfect score sa objective part ng napakahirap na English exam, hindi yan makukuha sa ilang beses lang na simpleng pagtuturo. Isang salita. Mukhang may punto nga. Ang mga kaklase na nakarinig ay hindi napigilang tumango, nagpapakita ng pagsang-ayon. At nang maramdaman ang mga sang-ayong tingi ng ibang mga kaklase sa paligid, lalong tumuwid ng tayo si Zuhua, na may postura ng isang taong makatarungan. Ako ang English subject representative, kaya dapat responsable ako sa posisyong ito, responsable sa English teacher, at responsable rin sa lahat ng kaklase. Ang ibang mga kaklase ay masipag na gumagawa ng kanilang mga assignments ng mag-isa. Yang si Linran, madali lang kinopya para makakuha ng perfect score at ipasa. Hindi ito patas para sa lahat sa klase. Malinaw at organisado ang pagsasalita, lalong naging kampante si Zuhua, at ang tingin niya sa akin ay may bahid ng kayabangan. Linran, ikaw mismo ang magsabi, may mali ba sa mga sinabi ko? Nakatingin ang lahat, ako, bilang isang subject representative,
may dahilan ba para sadya kitang puntiryahin? Sa dulo ng kanyang sinabi, may halong panunukso na parang pusa sa daga ang tono ni Zuhua. Pakiramdam niya ay sigurado na siyang panalo laban sa akin. Ang ganitong eksena ay para ipahiya ang taong ito sa harap ng lahat, para hindi na siya makabangon pa sa harap ng mga kaklase. At bilang target ng pambibintang. Sa sandaling ito, ang taong iyon ay tila walang kamalay-malay. Wala ring bahid ng galit o sama ng loob sa kanyang mukha dahil sa paninirang puri at pambibintang. Kabaligtaran pa nga, nang marinig ang nanunuksong tanong ni Zuhua, para akong seryosong nag-isip sandali, tapos agad akong tumingin kay Zuhua, at nagulat na nagsalita, narinig ko, type mo raw si Su pero busted ka. Tapos hindi ka makapapayag, naiinggit ka kasi magkatabi kami. Kaya mo ako pinupuntirya? Diretso sa punto, walang paligoy-ligoy. Walang anumang pagtatakip. Parang isang bigla ang suntok mula sa langit. Direktang nagpatahimik sa buong class 1-0 sa isang iglap, parang nahulog ang karayom. Sandaling natigilan ang lahat. Ang mayabang at nanunuksong ngiti na kasisilay pa lang sa mukha ni Zuhua ay kasama ring nanigas, siya ano nang sinabi niya kanina. Lahat ng estudyante sa klase ay biglang nanlaki ang mga mata at napanganga. Nang matauhan. Agad na umingay ang buong silid-aralan, isang malakas na ugong ng pagkabigla. Nang matauhan din, ang mukha ni Zuhua ay agad na namula ng husto, halos dumugo na, anong pinagsasasabi mo? Ako, na may matuwid na ekspresyon, ay inulit ng diretso, sabi ko, type mo si. Kalahati pa lang ang naririnig, si Zuhua ay natakot na halos lumipad na ang kaluluwa, halos sumugod na para takpan ang bibig ko, tumahimik ka. Hindi ako. Wala akong gusto. Ikaw, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Sa sandaling ito, si Zuhua ay halos mabaliw na. Inyeta. Bakit ba itong si Linran ay hindi sumusunod sa normal na takbo ng mga pangyayari? Isang sandali lang ang nakalipas, malinaw na siya pa ang masamang kontrabida. Ang utak sa likod ng lahat ay nasa kanyang kontrol. Tapos ang kalaban, sa isang walang kwentang salita, plak, ay direktang hinubaran ang kanyang maskara sa harap ng lahat. Tat niya si Sukingyan. Naiinggit siya kay Linran kaya sinadya niyang gumawa ng gulo, pinuntirya siya. Pero ang mga bagay na ito, pwede bang direktang pag-usapan ng hayagan? Ang relasyon ng lalaki at babae sa high school, dapat sana ay isang bagay na itinatago ng mabuti, na idinadaan lang sa tinginan, isang malabong gray area. Ikaw, direktang plak, na inilantad lahat sa ilalim ng araw. Hindi ba ito? Parang gusto mo nang mamatay ang tao sa kahihiyan sa harap ng publiko. Agad, nagbago ang ihip ng hangin sa buong klase. Wala nang may pakialam kung nangopya nga ba ako sa papel ni Campus Beauty Su o hindi. Ang tingin ng mga kaklase ay sabay-sabay na napunta kay Zuhua, na maihalong mali siya at hindi malinaw na intensyon. Ganun pala. Si Zuhua pala, palihim na may gusto kay Campus Beauty Su. At nabusted pa. Mainit na balita, malaking chismis to. Pagtingin sa English subject representative sa harap na namumula ang mukha at parang natapakan ang buntot sa sobrang taranta. Ako, bilang salarin, ay kalmado lang ang ekspresyon, walang pakialam. Away teenager dahil sa pag-ibig. Ang ganitong kaliit na isipin, para sa isang taong may kaluluwang mahigit 30 taong gulang na tulad ko, ay talagang napakadaling basahin. At ang pagharap at paglutas dito, ay kasing simple lang din, kailangan lang ilantad ang maliit na isipin ng tao, at sila na mismo ang magugulo. Pagtingin kay Zuhua na natataranta at hindi alam ang gagawin sa harap ko, napailing na lang ako sa isip ko. Tingnan mo nga naman. Type lang naman ang isang babae. Nang malantad ang maliit na isipin, nahiya na ng ganito, paano pa manliligaw. Biglang may tunog ng upo ang itinulak. Lumingon ako at nakita kong tumayo ang Campus Beauty kong kaklase. Ang kanyang malamig at walang emosyong tingin ay dumaan sa lahat ng kaklase sa silid. Gusto ko lang linawin ang isang bagay. Nagalit ba siya dahil ginamit ko ang tungkol sa kanya para asarin si Zuhua? Sumagi ang ideyang ito sa isip ko. Si Zuhua naman, nang marinig ito, ay halos maiyak na sa sobrang tuwa. Tama, Sutongksue, tulungan mo akong linawin, hindi nga ako nagkamali ng paghanga sa'yo, ikaw tunay na isang Diyos ako. Ang resulta, pagkalipas ng isang segundo. Narinig na lang ang Campus Beauty kong kaklase na nagsalita ng walang bahid ng alalahanin. Sabi ni Linran, may tsismis daw na type ko si Zuhua pero busted ko siya. Gusto ko lang linawin.
Hindi iyon tsismis. Sandaling katahimikan. Agad. Ang buong klase ay ganap na nagulantang. Boom! Sa gitna ng matinding ingay, nagdilim ang paningin ni Zuhua, at muntik na siyang himatayin doon mismo. At si Sukingyan ay kaswal ng umupo ulit, malamig pa rin ang ekspresyon, at walang emosyon gaya ng dati. Pero parang hindi sinasadyang bahagyang lumingon. Sakto namang nagtama ang mga mata namin. Hindi ko alam kung ilusyon ko lang ba, pero parang nakita kong kumindat sa akin ang campus beauty kong kaklase, at sa kanyang malamig na tingin ay may bahid ng ngiti. Ang galawang ito, tinatawag na mag-asawang nagtutulungan. Durugin ang tusong payaso. At sakto rin sa sandaling ito, kasabay ng pagtunog ng bell para sa klase, sa harap ng pinto ng silid-aralan, ang middle-aged na English teacher na mahigit 40 taong gulang ay pumasok dala ang kanyang textbook at mga gamit sa pagtuturo. Nang makita ang maingay at magulong eksena sa klase, nagtakang nagtanong ang English teacher. Ang ingay nyo, anong ginagawa nyo? Si Zuhua, na parang nakakita ng sanga na makakapitan, ay biglang nagpakita ng labis na tuwa at sigla, sumigaw ng malakas, Sir, gusto ko pong magreklamo. Ang English teacher ng class isa Seroni ay isang middle-aged na lalaki na mahigit 40 taong gulang, apelyido ay Kay. Palihim siyang binansagan ng mga estudyante na Laukay. Medyo madaling kausap, medyo malambot at effeminate ang kilos, paminsan-minsan ay mahilig magyabang. Gayunpaman, napakalakas ng kanyang kakayahan sa pagtuturo. Nag-aral siya sa Europa ng maraming taon, at kumpara sa ibang mga English teacher sa paaralan, mayroon siyang standard na London accent, at napakaingganyo ng kanyang pagbabasa ng mga aralin. At sa sandaling ito, ang pagdating ni Laukay ay naging sanga na makakapitan ni Zuhua. Parang nakakita ng tagapagligtas, si Zuhua ay na-excite ng husto na halos maiyak na, diretsong sumigaw para magsumbong, Sir, lahat ng sagot ni Linran sa multiple choice ng English exam ay tama, sa level D. Grades niya, imposible yon, kaya kinopya niya ang papel ni Sukingyan. Nang mabisto ko, nagmatigas pa, ayaw umamin. Ang galit na ito ay nagparamdam sa kanya ng pagkamuhi pati na kay Campus Beauty Su. Dati ay tinatawag pa niya itong Sutong Sui, ngayon ay diretsong pangalan na lang. Si Laukay ay medyo nagduda, napunta ang tingin niya sa amin ni Sukingyan. Anong nangyayari? Tumayo ako, at may matuwid na ekspresyon na itinuro si Zuhua. Type niya si Su pero busted. Si Zuhua ay galit na halos mabaliw na, hindi ako. Wala akong gusto. Anong pinagsasasabi mo? Hindi yan ang tinatanong sayo ni Sir. Kung hindi illegal ang pumatay, sa sandaling ito ay gusto na niyang sumugod at sakalin ako. Sa kabilang banda, si Sukingyan ay tumingin sa English teacher sa platform, malamig at walang emosyong nagsalita. Sir, hindi po ganyan. Si Zuhua po ang nagsasabi ng kung ano-ano. Ang assignment ni Linran ay sarili niyang gawa, walang anumang plagiarism. Pwede ko po siyang patunayan. Natawa ng malamig si Zuhua sa galit, kinopya niya ang papel mo, anong silbi ng pagpapatunay mo para sa kanya, sa tingin mo maniniwala si Sir, hindi pa natatapos ang sinasabi. Si Teacher K sa platform ay nagulat, pumalakpak, ganun pala. Kung si Sutong Sui na ang nagpapatunay, siguradong tama yon. Pagkasabi nito, si Teacher K ay masaya, at mayabang na kumilos, tumingin sa akin na may dagdag na paghanga at pagpuri sa kanyang mga mata. Ang exam kahapon ay hindi biro ang hirap, no? Kung nagawa mong tama lahat ang multiple choice, mukhang may isa na namang magaling na usbong sa klase natin. Linran, tama ba? Malaki ang improvement mo, ipagpatuloy mo lang yan. Ako, na may mapagkumbabang ekspresyon, salamat po, Sir. Magsisikap po ako. Ganoon lang nagpalitan ng salita ang guro at estudyante. Si Zuhua sa tabi ay natigilan. Hindi ganito ang inaasahan niya. Sir, ako po ang English subject representative nyo, hindi ba dapat ako ang suportahan nyo? Bakit naman si Sukingyan, sa isang simpleng salita lang ng pagpapatunay, ay agad kayong naniwala ng walang kondisyon? Isang insidente ang ganoon lang kadaling na resolba, kontento sa kanyang maayos at mabilis na paghawak sa sitwasyon, itinaas ng English teacher ang hawak niyang textbook. Sige na, magklase na tayo. Lahat, ilabas ang inyong mga textbook, rerepasuhin natin ngayon ang susunod na unit, sa ibaba ng platform, sunod-sunod ang kaluskos ng pagbubuklat ng mga libro. Naiwan si Zuhua na nakatayo pa rin ng tulala sa pasilyo sa likurang hanay, hindi matanggap ang katotohanan ito.
Umupo ako, tiningnan ang English subject representative na ito, at mabait na nagpayo, umuwi ka na. Kung hindi, dadakpin ka ni Batman. Zuhwa. Bilang English teacher ng class isa 0T, si Teacher K ay may sariling paraan ng pagtuturo. Bukod sa pagrerepaso ng basic vocabulary, pagsusuri ng parts of speech at grammar, ang kanyang mga aralin ay may dagdag na bahagi. Iyon ay ang pagpapatugtog ng recording ng isang lesson text sa dulo ng klase para sabay-sabay na basahin ng lahat. Hindi lang dapat matutong magsulat, kundi dapat marunong ding magbasa. Kahit na nasa yugto tayo ngayon ng paghahanda para sa exam, umaasa pa rin ako na tatandaan nyo. Ang English ay isang applied skill, hindi pwedeng manatili lang sa papel. Matigas na sinabi ni Teacher K. Pagkatapos basahin ng isang beses, iginala niya ang kanyang tingin sa mga estudyante sa ibaba, at mayabang na kumilos ng kaakit-akit. Susunod, tatawag ako ng isang estudyante para tumayo at basahin sa buong klase. Pagkasabi noon, karamihan sa mga estudyante sa klase ay agad na yumuko. Lalo na ang mga estudyanteng mababa ang CDVs, grades, o mahina ang pronunciation, gusto na nilang ibaon ang kanilang mga ulo sa ilalim ng textbook o isuksok sa drawer ng mesa. Si Teacher K ay medyo hindi nasiyahan, diretsong tumawag, subject representative, ikaw ang mauna. Nang tawagin, si Zuhwa ay puno ng kumpiyansang tumayo. Bilang subject representative, ang kanyang pronunciation skills ay isa sa mga nangunguna sa klase. Bukod dito, natapos na niya ang kanyang assignment at lubusang nakapaghanda, naghihintay lang na matawag ngayon para magpasikat. Kaya sa harap ng buong klase, kinuha ni Zuhwa ang kanyang textbook, at nagsimulang magbasa ng malakas at may kumpiyansa. Sa totoo lang, ang kanyang pagbabasa ay talagang napakakinis at tuloy-tuloy, ang pronunciation ay medyo pilit na ginagaya ang British accent, halatang pinaghirapan, bagamat sa tenga ng isang profesional ay medyo awkward pakinggan. Pero kumpara sa level ng karamihan sa mga ordinaryong estudyante ay mas mataas na ng isang antas. Pagkatapos basahin ang lesson text, umupo si Zuhwa, may pagmamalaki sa kanyang mukha, halatang labis na ipinagmamalaki at kontento sa kanyang performance. Pinuri rin siya ni Teacher K at tumango, pwede na. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang paggala ng kanyang tingin sa mga estudyante sa ibaba. Susunod, sino pa ang gustong sumubo? Tahimik pa rin sa ibaba, nabasa na ng subject representative. Walang nakakaramdam na mas magaling pa silang magpe-perform, kaya natural lang na ayaw nilang tumayo para mapahiya. At sakto sa sandaling ito, biglang may narinig na boses, Sir, iminumungkahi ko po na si Linran ang sumunod. Nagulat ang mga estudyante at lumingod sa pinanggalingan ng boses, at natuklasan na ang nagsalita pala ay si Zuhwa. Nakita si Zuhwa na may malamig na ngiti habang nakatingin sa direksyon ng upuan ko, may masamang kislap sa kanyang mga mata. Kung nagawa niyang madaling tapusin ang napakahirap na English assignment. Siguradong ang pagbabasa ng lesson text ay hindi rin problema, di ba? Nang marinig ito ni Teacher K, naramdaman niyang may punto at masayang tumango. CJ. Kung gayon, Linran, ikaw na. Nang tawagin, masunurin akong tumayo sa ilalim ng tingin ng maraming tao. At sa sandaling ito, si Zuhwa sa kanyang kalooban ay sobrang kampante at excited. Gusto na niyang mamatay ako sa kahihiyan doon mismo, kaya muli siyang nagbigay ng isang napakasama at tusong atake. Linran, hindi pwedeng basta-basta ka lang magbasa, ha? Ang hirap ng English exam na iyon, lahat ng multiple choice ay nagawa mong tama, ganyan kataas ang level mo, ang pronunciation mo dapat at least standard British accent, di ba? Tiningnan ko si Zuhwa, at mabait na pinangaralan, British accent man o American accent, hindi naman talaga iyon mahalaga, basta medyo fluent, at naintindihan ng nakikinig, ayos na iyon. Ako, isang kagalang-galang na subject representative, kailangan ko pa bang turuan ng isang basurang tulad mo? Si Zuhwa ay nagpakita ng mapanuksong ekspresyon, huwag ka nang magdahilan pa. Sa tingin ko, baka kahit isang buong pangungusap hindi mo kayang basahin, ha. Pagkasabi nito, hindi niya napigilang tumawa ng malakas at mayabang. Nakisabay din ako sa tawa. Pagkatapos, kinuha ko ang textbook, itinapat sa lesson text, at hindi mabilis, hindi mabagal na binasa. Nang unang ilang salita ang lumabas. Ang mga mata ni Teacher K sa platform ay biglang nagningning, nagpakita ng excitement at tuwa. Nang matapos basahin ang unang pangungusap ng lesson text. Biglang lumingon si Sukingyan sa taong katabi niya, ang kanyang malamig na ekspresyon ay ganap na naglaho dahil sa pagkagulat,
hindi napigilang bahagyang bumuka ang kanyang maliit na bibig. Nang ang standard, purong British accent, na may sobrang bilis at kinis sa pagsasalita, ay nabasa ang buong lesson text mula simula hanggang dulo ng walang hinto. Ang malakas na tawa ni Zuhua ay matagal nang tumigil. At sa loob ng silid-aralan, para itong rumaragas ang agos na kumukulo. 4 na taon sa kolehiyo, araw-araw maagang pumupunta sa parke para makinig sa English radio at sumasabay sa pagbabasa ng malakas. 3 taon bilang tutor, patuloy na pinaghuhusay ang kakayahan sa pagsasalita. Dahil doon, naging matalik pang ang kaibigan ang isang guro mula sa London sa isang learning center, araw-araw silang magkasama at naging roommate pa ng 2 taon. British accent man o American accent, hindi talaga mahalaga, sapat na ang pagiging fluent para makipag-usap. Pero hindi nito pinipigilan ang isang tao na sumusunod sa prinsipyo ng mas maraming kasanayan, mas mabuti na matutunan pa rin ang lahat ng kayang matutunan sa pinakamahusay na paraan. Kaya, nang isang sandali lang ang nakalipas ay mabait kong pinangaralan si Zuhua ng ganoon. Ay hindi naman nakaapekto sa pagpapasikat ko ng todo pagkalipas ng 1 segundo. Isang lesson text ang natapos basahin. Ang buong klase ay parang kumukulong agos na gulantang. Nagkagulo ang buong klase. Hindi mabilang na mga estudyante ang nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa akin na parang nakakita ng Diyos, bagamat hindi sila eksperto, hindi naman sila bingi para hindi marinig kung gaano kaganda ang level ng pagkakabasa. Ang pronunciation ko ay halos hindi na nalalayo kay Teacher K, na nag-aral ng maraming taon sa ibang bansa at tila mas standard pa nga. Si Zuhua ay ganap na natulala. Blanko ang isip, simpleng hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isa na lang ang natitirang iniisip. Paano nangyari yon? Hindi. Siya. Bakit naman? At si Teacher K sa platform, ng matauhan, ay talagang labis ang tuwa, tiningnan ako na parang nakakita ng isang pambihirang kayamanan. Ang boses mong yan. Nag-training ka ba ng profesional? Hindi ito makukuha sa professional na training. Nag-aral ka ba sa London noong elementarya o high school? Sobrang standard ng London accent mo. Native speaker ka ba? Si Teacher K ay sobrang excited at masigla na halos maging anino na lang ang kanyang kamay sa sobrang bilis ng pagkumpas. Lin Tongsu, interesado ka bang sumali sa speech contest? Sa katapusan ng buwang ito, mayroong professional na speech contest sa Nan Province, may 2 slot ang CN High School natin. Hihingi ako ng 1 slot para sa'yo. Ang talento mong yan. Siguradong mananalo ka ng special award. Sa college entrance exam, may tsansa ka pang makakuha ng dagdag na puntos sa major mo. Ang taong iyon ay may mapagkumbabang ekspresyon pa rin. Masyado niyo po akong pinupuri, sir. Nag-aral lang po ako ng kung ano-ano. Kumpara po sa subject representative natin, medyo kulang pa po. Ang sobrang pagpapakumbaba ay lalong nakakasakit. Blag. Ang mukha ni Zuhua ay biglang namula na naman ng husto, halos dumugo na. Parang isang hindi nakikitang sampal ang dumapo sa kanyang mukha mula sa ere. Napakainit, napakasakit. Nang kaswala kong umupo ulit. Ang mga kaklase ay excited pa rin, at nagugulat na nagbubulungan ng walang tigil. Hindi ilan ang hindi napigilang palihim na sumulyap sa direksyon ng upuan sa ika-4 na hilera, huling hanay. Tumingin sa akin na may pagkamangha at paghanga mula sa kaibuturan ng kanilang puso, at may kaunting hindi makapaniwala. Ang kulelat na estudyante ng klaseng ito. Ang lalaking laging mahiyain at introvert. Mayroon pa pala siyang ganito kalalim na itinatagong talento. At si Sukingyan, bilang katabi, ay sinusubukang ibalik ang kanyang malamig na postura, pero hindi rin mapigilang paulit-ulit na sumulyap sa akin. Sa kanyang puso ay nararamdaman din niya ang hindi makapaniwala. Itong batang to. May ganito pa palang talento. Sa pagbubuklat ng makapal na bunto ng mga diary ng taong iyon noong estudyante pa. Wala siyang nakitang nabanggit ang bagay na ito sa diary kailanman. Bagamat hindi niya maintindihan, agad ding sumaya si Campus Beauty Sue, kahit ano paman, magandang bagay naman to. Ang batang to ay may ganito kalakas na kakayahan, patunay lang na ang mata niya, si Sukingyan, ay hindi nagkakamali. Itong si Linran ay simpleng isang kayamanang lalaki. Habang mas hinuhukay, mas maraming sorpresa ang matutuklasan, baka sa hinaharap, may iba pang mga sikreto at kakayahan na naghihintay para patuloy niyang tuklasin. Sa pag-iisip nito, ang munting Sukingyan sa kanyang puso ay ngumiti hanggang sa halos pumikit na ang mga mata. Pero agad din hindi na siya makatawa.
Pagkatapos ng klase sa Ingles, hindi ilang estudyante ang lumapit sa akin, pinalibutan ang taong iyon, masigasig at mapagkumbabang gustong matuto kung paano mag-practice ng pronunciation. Kasama pa nga ang ilang babaeng estudyante. Nagsisiksikan sa paligid ko, ang kanilang mga boses ay parang huni ng mga ibon, ang bawat pares ng malalaki at may itim na mata ay nakatingin sa akin na maihalong paghanga at pagsamba. Paano naman yon? Hindi na mapakali si Campus Beauty Sue, sa sandaling ito ay sumeryoso ang kanyang mukha, ipinakita ang malamig na otoridad ng isang class president, umalis na kayo. Kung gusto niyong mag-practice ng pronunciation, maghanap kayo ng teacher o kumuha ng recording at sumabay sa pagbasa. Si Linran ay kailangan pang mag-aral. Ang otoridad ng class president ay naipakita, may kaunti pa ring epekto. Nakita na lang ang grupo ng mga babaeng estudyante na mabigat ang loob at nanghihinayang na umalis. Lumingon si Campus Beauty Sue sa akin, malamig pa rin ang ekspresyon, at walang emosyon gaya ng dati, huwag mong bigyan ng ibang kahulugan. Malapit na ang ikalawang mock exam. Ayoko lang naguluhin kanila sa pagrerepaso mo. Ang taong iyon na may straight man personality ay talagang hindi narinig na may mali at tapat pang tumango. Salamat. Walang anuman. Kaswal na tumalikod si Campus Beauty Sue. Kasabay nito ay sinulyapan niya ang likod ng mga babaeng estudyanteng paalis, ang munting sukingyan sa kanyang puso ay umirap, nakakrus ang mga braso sa dibdib. Ang batang to ay akin lang. Walang sinumang pwedeng umagaw. Pagkatapos ng ikalawang klase sa umaga, dumating na ang oras para sa morning exercise. Ang makapangyarihang Athletes March, na may malakas na ritmo, ay umalinggaw sa buong campus sa pamamagitan ng public address system, na parang ginising ang buong Sienid High School. Sa asembleya, ang mga estudyante mula sa 3 antas ay sunod-sunod na pumila papasok sa grounds. Ang magandang sikat ng araw sa unang bahagi ng Mayo ay bumagsak. Nagliliwanag sa isang malakas at masiglang kapaligiran. Pambansang ehersisyo para sa mga estudyante ng high school, sayaw ng kabataan. Kasabay ng pagtugtog ng musika. Nagsimula na ang bawat morning exercise. Ang mga estudyante sa pila ay sumusunod sa musika, walang tigil na iniunat ang mga braso, sinisipa ang mga binti, iniiling ang ulo, ikinukumpas ang mga kamay, pagtingin sa buong asembleya ay parang isang palayan na hinahangin. Isang walang tigil na umaalon na agos. Sa pila ng class 1-0G. Kami ni Sukingyan ay parehong matatangkad, nakatayo sa mga huling hilera ng pormasyon. Si Campus Beauty Sue ay sumusunod sa musika, seryoso, maingat, at metikulosong ginagawa ang morning exercise, ang kanyang figura ay kaaya-aya, magaan, at malumanay. Ang sikat ng araw ay tumatama sa kanyang mukha na napakaganda, na parang isang diwatang bumaba mula sa langit, ang kanyang mahahabang binti, kahit na natatakpan ng maluwag na pantalon ng uniforme, ay nagpapakita pa rin ng mga balingkinitan at kaakit-akit na kurba. Sa tabi, kahit ang mga lalaking estudyante sa pila ng kabilang klase, ay hindi mapigilang paulit-ulit na sumulyap sa direksyong ito, pinapanood si Campus Beauty Sue na nag-ehersisyo sa umaga na parang natutulala. Kahit ako ay hindi exempted.